Wala raw konkretong label. O ayun na, una pa lang red flag na. Wala raw konkretong label at lumalabas na situationship ang meron. Yan po ang pinili nitong ating makakausap na si Ses sa lalaking nakilala niya sa trabaho. Ang masaklap pa nga, inabot ng 1 taon ang setup na yan ni Ses dito sa kanyang kakilala na si Jay. Alang label. Aminado naman po itong si Ses na nag-assume siyang mag-on na sila nitong si Jay. Lalo't ginagawa naman na nila yung mga bagay na pang-couple na. Oo, meron pang araw na kasamang meet with the family at sa mga friends na pinakikilala na. Itong si Ses, lalo na sa side nga nitong si lalaking si Jay. Sadya lang din daw na takot itong si Ses noon na magtanong kung ano ba talaga. Ano ba talaga tayo? Ayan, nahihirapan siyang magtanong na gano'n. Dahil baka hindi raw niya matanggap yung pwedeng maging sagot nitong si Jay. Nga lang, eto pa lang si Jay, nalaman po ni Ses na meron pang emotional baggage. Hanggang ngayon daw po kasi ay hindi man lang dito ma-block yung ex-jowa niya. Para magbigay daan at magbigay ng assurance dito kay Ses. Pero nalaman na lamang po nitong si Ses na kung ano pala ang update ni Jay kay Ses na wala silang label. Pero goods sila, alam mo yun, goods pero alang label. Yun din daw ang update sa kanyang ex-jowa. Goods naman tayo. Okay naman tayo pero hindi kita girlfriend, di mo rin ako boyfriend. Ganun? Sige, malaman natin yan mula kay Ses mismo ng San Miguel, Bulacan. Ses, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Koy. Etong si Jay, linawin ko lang meron siyang ex na kaibigan niya pa rin. Yes po, Oo. meron po. Kaibigan niya pa rin at ikaw bumabase ka dahil sa friends pa rin sila sa social media, hindi ka mapalagay. Ano naman kung friends pa rin naman sila? Kasi po, nung tinanong ko po siya, nung una po na parang kung may contact pa ba kayo, ganyan. Sabi niya po sa akin, wala na daw po. Kumbaga, Mm. hindi na daw po sila nag-uusap kasi masakit na daw po yung napagdaanan niya dun sa ex niya na yun. Tapos, Aha. malalaman ko po, nag-uusap pa po sila. Nag-uusap. Anong klaseng pag-uusap? Seryoso ba ito o kumustahan lang naman? Kung ano po yung ginagawa din po ng couple din po. Ha? Ibig sabihin, sabi mo nga Okay. ikaw ay naisasama-sama na nitong si Jay sa mga family gatherings nila, nagde-date kayo, tama ba? Opo. Nagde-date kayo, ah, meron bang mga eksena na alam mo na, pati ginagawa ng mag-asawa, maitanong ko na rin diretsahan na to, Ses, ay ginagawa nyo rin itong si Jay. Opo. Nako. Tapos, you're assuming na ganun pa rin ang sitwasyon niya, ganun na ganun din ang sitwasyon niya doon sa ex niya. Opo. Okay. So pumayag ka pala na pumasok nga dito sa isang relationship, walang label, parang kayo, pero hindi mo sure, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nagtatanong. Opo. Bakit? Ba't di ka pa rin nagtatanong kung ano ba talaga kayo? Para pwede ka nang pumiyok kapag jowa mo na pala ako. Bakit naman kung papaano mo ko tratuhin, ganun pa rin ang pagtrato mo doon sa ex mo? Diba? Dumadating naman po sa point na talagang nagbabalak po akong subukan. Kaya lang po kasi siya yung umiiwas. Papaanong umiiwas? Kung kukulitin mo naman, tututukan mo yung pagtatanong, hindi yan makakaiwas. Nagtatanong po ako ng baka pwedeng kung malaman kung ano ba kasi, kung ginagawa kasi natin po yung ganitong mga bagay, lumalabas tayo, Mm. nakilala mo na sila mama, sila papa. Ang tanong kasi, ano ba talaga? Wala lang ba 'to lahat or talagang
hanggang dito na lang, gano'n. Tapos po, ang gagawin niya lang po, ah, ano ba namang klaseng tanong yan? Gano'n po siya. Hmm. Anong klaseng Kailangan pa bang tanong? tanong? Oh, ano pa? Anong klaseng tanong yan? Kailangan pa bang itanong yan? Hmm. Hindi pa ba sapat sa'yo yung ganitong ginagawa ko? Hmm. Ganun po. Nagpaligoy-ligoy. Nagpaikot-ikot. Opo. Pero ang ending, walang sagot. Wala pong sagot. Walang sagot kung kayo o hindi kayo, magkaibigan lang kayo. Opo. Alam mo, Ses, kasi kung nakukuha niya naman lahat ng mga pangangailangan niya sa'yo na wala naman kayong label. Kasi di ba nagkaroon ka na ng boyfriend dati? Yes po. Oo. Kapag ka pumasok ka na sa isang maayos talaga na relationship, meron kayong arrangement, 'di ba? Exclusive yung pagde-date ninyo. Exclusive na kayo para sa isa't isa. Hindi na pwedeng basta pumasok na lamang kung kahit may gusto manligaw sa may boyfriend ka na eh. Sorry, hindi na pwede. 'Di ba? Pwede ka na mag-reject. 'Di ba? Opo. Ganon din sa mga lalaki. May girlfriend na ako eh. Oo, kasalanan na. Sa girlfriend ko, makukonsensya ka naman na kapag ka pinili mo na ikaw ay tumuka doon sa patuka, 'di ba? Kahit pa nakahain pa diyan. Dahil alam mo na Opo. mali pa rin yung gagawin mo o ginawa mo. Pero ikaw kasi, Ses, parang parang patay na patay ka dito kay Jay. Imagine, wala kayong label, nakakapag-date kayo na parang magjowa, pinakilala ka niya at pinakilala mo na rin siya sa pamilya mo na parang jowa, at ginagawa niyo pa yung ginagawa ng, well, hindi pa naman talaga para sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend, para sa mga mag-aasawa na. Opo. 'Di ba? Ano pang sagot ang hihingin mo kay Jay? Nakukuha niya na eh. 'Di ba? Ibig sabihin, nagagamit ka, iha. Nagagamit ka. You are being taken advantage of. Napapagsamantalahan yung pagkagusto mo sa kanya. Dahil, alam ko naman na hindi mo hahayaan na mangyari ang ganyan mga bagay kung hindi ka talaga emotionally involved dyan sa relationship ninyo. Opo. Nagigets Aminado mo? naman po. Invested ka talaga dyan. Pero siya, wala. Dahil gusto mo siya, nilalampasan mo na lang yun. Di bali na. Anong sagot? Pero, the moment na you realize, Ses, yung, yung value mo rin, bilang isang babae, na teka lang, hindi naman na porke nangalap, hindi nga kita jowa eh. Ano nga ba tayo? Bakit ako papayag? Yan. Diyan mo malalaman kung ano yung karakter niyang si Jay. Kapag ka natanggihan. Natanggihan mo na ba ito sa mga request niya? Opo. Anong nagiging ugali niya kapag ka tinatanggihan mo? Lagi niya lang po sinasabi, okay lang. Nare-respeto ko naman yung decision mo. Parang politiko rin magsalita. Nire-respeto, pero may pero ba yon? Wala naman po. Pero yung pagtrato niya sa'yo, aalis na? Hindi naman din po. Nag-i-stay pa rin naman. Nag-i-stay. Pero meron na mini-message na iba. Ha? Wala naman po. Bukod naman po dun sa ex niya po, yun lang naman po. Okay. Sige. Kung wala man, di sige. Wala. Sabi niya, wala. Pero ang malinaw dito, wala pa rin kayong label. Oo. At yung ex niya, hindi mo alam kung pinagsasabay na kayo. Diba? Yun po. Yun po ang hindi ko po alam. Yun nga eh. 'Di ba? Alam mo, dito sa mundong to, hindi ka makakakuha ng sagot kapag ka hindi ka nagtatanong. 'Di ba? Meron talaga na hindi pa natin tinatanong, nandiyan na sa harapan mo yung sagot. 'Di ba? May mga ganon. Pero may mga bagay na kailangan mo talagang tanungin. Sandali lang. Kaya you have to be definite. Kailangan malinaw. Ano ang namamagitan sa ating dalawa? Kasi kung ginagamit mo lang ako para may pang-display, para masabi sa iba na meron akong jowa,
na kapag ka, alam mo na, nagustuhan mo na may makasama ka sa kama, alam mong pumapayag ako, eh, 'di ba? Eh kung ganun lang, eh teka, mali yun. Ha? Ses? Opo. Mali. Opo. Ngayon ba nare-realize mo na meron kang mali doon sa pag-treat din sa kanya, sa pagtrato? Opo. Masyado siya naging special, ano? Opo. Mm. Nagsisink in po sa akin lahat eh. Sa sobrang special, special naman talaga yung tao. 'Di ba? Kaya nga pati sarili mo naialay mo na eh. Na hindi pa naman talaga dapat. 'Di ba? Opo. Oh, ano na bang ginawa niya para ikaw ay mag-ala jowa na sa kanya at ipakilala mo rin siya sa magulang mo? At papaano yung pagpapakilala mo? Kaibigan lang. Ang pakilala ko po sa kanya, sa parents ko po, kaibigan lang po. Mm. Pero po nung dun po sa parents niya naman po, girlfriend niya na daw po ako. Oh. Ano naman sinasabi ng mga parents, ng mga magulang niya nga? Ngayon Sa na... magulang ko po, nagtatanong po sila kung wala lang ba talaga kayo kasi lagi kayong magkasama. Ganun na po eh. Sabi ko sa kanila lang po, hindi ko talaga alam. Kasi kahit siya po, umiiwas din siya sa tanong na ano ba talaga tayo. Yun talaga yung nakakairita na ano eh. Actually, alam mo, yan yung mga nakakairita na mga hindi sinasagot. Kasi kung gusto ka niya, sinagot ka na niyan, sis. Na oo naman. Tayo na. Alam mo, merong kwento ako na medyo nakaka-relate ako sa ganyang punto. Alam mo ba na kami ni Mrs. Popoy ay wala kaming anniversary monthsary? Wala. Yun po. Wala kaming ganun. Alam mo kung bakit? Na-feel lang namin. O baka tamad lang kami, hindi kami naniniwala doon sa mga mansari-mansari. Parang hindi romantic eh, ano? Pero nagtanong kami sa isa't isa. Ako yung nagtanong actually. Sabi ko, tayo na ba? Hindi pa ako nagtatanong ha. Sabi niya, ako okay lang. Pero matagal na namin kilala yung isa't isa. 'Di ba? Nagde-date na, 'di ba? Pero hindi pa namin ginagawa yung mga bagay na hindi pa dapat gawin. 'Di ba nagde-date? Magkasama sa mga church activities, ganyan. Oo, na kayo yung lagi magkadikit. Tapos yung tinanong ko, tayo na ba? Sa akin, okay lang. Sige, ako rin. Salamat. Ganon, yung parang excited ka. May sagot. 'Di ba? May sagot. Yun na yung sagot. Tayo na nga. Gusto mo na ako, mahal mo na ako, mahal na rin kita. Di tayo na. May sagot. Pero ito, laging ini-evade, laging paiwas yung sagot. Mahirap yan. Masasaktan ka lang na masasaktan, sis. Huwag mong sabihin sa akin na natutuwa ka kapag ka may nangyayari sa inyo, tapos, kapag ka tinanong mo, ano ba tayo? Yan na naman yung tanong mo na naman eh. Di ba? Hindi nakakaano eh. Di ba? Pakontra yung pakiramdam, masaya ka, and then, biglang bagsak ang emosyon. Naiinis ka, di ba? Opo. At nakaka-offend. Na hindi ka nabibigyan the same importance, the same kahalagahan doon sa relationship. At least yung label na lang kung ano ba talaga kayo. Para kang para kang kakawayan lang. Uy, pwede ka ba? Tara. Pahig ka ba nun, sis? Gawain ba ng kaibigan yun? Kahit nga sa kaibigan na magpapatulong ka lang, ha? Magpapatulong ka lang. Yung maaalala mo kapag oras lang ng pangangailangan. Di ba nakaka-offend, nakakawayan ka lang kasi kailangan ka niya? Maalala mo lang kapag wala kang makasamang iba. Naimbita mo na lahat, natanggihan ka. Ito hindi tatanggi sa akin to. Gusto kong kasama nito eh. 'Di ba? Pinagsasamantalahan ka ng kaibigan na ganun. At tanongin mo, kaibigan nga ba talaga yung tao na ganun? Wala na siyang choice eh. Ikaw na nga lang. 'Di ba? Alam mo, merong ilan sa mga reaction dito. Sabi ni Gail Enriquez, mabuti pa yung biskwit, may label.
May label na, may feelings pa. Oh, 'di ba? Pabiro 'yan pero 'di ba? Pero ang sabi niya nga, alam mo naman, ha? Alam mo naman na kung papaano kang tratuhin at pumapayag ka pa rin. Oh, huwag kang pag-give away. Ha? Respect yourself. Yan ang sabi ni Gail Enriquez. Si Fema Pascual naman, ang sabi niya, says, choose and love yourself na muna. At ito, si Sergio Gonzalez sabi niya, sa ginagawa mo ses o sa ibang mga nasa sitwasyong ganyan, malinaw na mas tinuturuan at tinutulungan nyo yung tao na magpatuloy pa sa paggawa ng mali. Nakakaawa ha, yung mga taong pinapaasa. Kaya tayo na mismo sa sarili natin, hugutin na yung sagot na magpapalaya at magpapagaan sa kalooban natin. Sana nagigets nyo yung punto ko. Oo naman, Sergio Gonzalez, gets na gets namin. Ses, kung sasabihin ko sa yung enabler ka nitong manggagamit na si Jay, matatanggap mo ba? Hindi. Ha? Hindi po. Bakit hindi mo matatanggap na ikaw ay enabler? Ha? Nitong hindi magandang ginagawa sa ni Jay. Sige nga. Paano mo nasabi na hindi mo matatanggap yun? Love ka ba niya? Sinasabi niya naman po kasi na na mahal niya naman daw po ako. Tapos po, pinapakita niya din naman po na, alam niyo po yun, mabait naman po kasi siya talaga, totally po. Sobrang bait niya naman po talaga. Maalaga, maasikaso, lahat po. Kasi po pag magkasama naman po kami, lahat po ng mga bagay na gusto kong gawin, nasusunod naman po yun. Ang problema lang po talaga kasi ay wala po talaga kami kalinawan sa aming relationship po. At ngayon nga, dahil wala kayong kalinawan, nasasaktan ka. Sobra po. 'Di ba? Sobra ka nasasaktan dahil, o katulad niyan, meron siyang ex-girlfriend na tuloy-tuloy pa rin ang communication nila. Lalo na po yan, pumasok po sa eksena yung ex. Pero wala kang magawa. Nag-demand ka ba? Sumubo ka ba na mag-demand? Opo, nag-demand po. Oh, na tigilan mo na yung ex mo. O nag-demand ka na, Opo. gawin mo na akong jowa. Dahil kung hindi, alis na lang ako dito. Nag-demand po ako na kung wala naman na po kasi talaga kayong relationship ng ex mo or wala naman na kayong dapat pag-usapan, baka pwede mo nang i-block or para lang din naman sa asuran. Sabi niya, noong una po sinabi niya lang na ayoko, gumanon. Sabi ko, bakit? Halos magkasama na tayo dito sa bahay, sabay tayo kumakain, halos lahat ginagawa naman na natin. So, bakit hirap na hirap ka pa rin na i-block yung ex mo or pakawalan? Parang ganun po. Tapos, ang sagot niya lang po sa akin, hindi daw po ganun kadali. Sabi ko, paano hindi ganun kadali? Niloko ka na niyan lahat-lahat. Paano hindi ganun kadali? Tapos ako na yung nakakasama mo, ako na yung nandito, ako na yung nag-aasikaso para sa'yo. Ano pa pang gusto mo? Tinanon ko na po siya. Tapos po, tapos ayun po, sabi niya, sige, kung yan ang gusto mo, doon niya palang po binlock. So, napagbigyan ka pa rin? Opo. Di ba? Eh di merong silver lining na malapit-lapit na doon sa kasagutan na kayo na. Ha? O malabo pa rin? Malabo pa rin. Malabo pa rin. Malabo pa rin po kasi iba po yung buka ng bibig sa sa ikinikilos. ginagawa po. Nagbago po kasi. Oh, bakit? Ano bang ikinikilos ni Jay na sa tingin mo hindi pa rin mapagkakatiwalaan? Lumayo na simula po nung naging argue po namin doon sa ex na naging cold na po. Okay. At kailan to? May ilang buwan na ba? May ilang linggo na?
matagal-tagal na rin, buwan na din po ang lumipas. Ilang buwan na ang lumipas, cold na siya sa'yo. So, papaano na lang ang communication nyo ngayon? Kumusta na lang? Sa ngayon po, hindi na po kami nag-uusap. Nilayo ko na po yung sarili ko sa kanya. Oh, okay. Nilayo mo dahil lumayo siya or ikaw na, pinili mo na, pipiliin ko na ngayon si Ses. Ayoko nang umasa-asa na lang sa Jay. At dun sa empty promises, 'di ba? Ganyan 'yun eh. Merong mga pangako na empty, wala naman talagang laman doon. Pinatago lang sa mga mabubulaklak, magagandang mga salita pero in reality wala naman talaga. Kaya totoo 'yan mga empty promises na 'yan. Katulad niyan, ito naman mahal naman kita eh, pero ayoko pa maging tayo eh. Okay. Ayan. So ngayon, ang sitwasyon is hindi na katulad ng dati. Opo, hindi na. Yan. Wala na po talaga. At ano ang pakiramdam mo ngayon, Ses? Ikaw ba ay parang nakakawala doon sa selda na parang ikaw naman din yung may hawak nung susi, pero mas pinili mo na ikulong yung sarili mo ron? 'Di ba? Sa selda with Jay? Yes. Ngayon po, sobrang daan ko sa pakiramdam na piliin ko yung sarili. Na nakawala ka po sa taong ganun po yung mindset na hindi pa pala siya ready sa commitment. Tapos pumapasok na siya sa buhay ng isang tao para lang din sirain. Ay, ang sarap. Akala ko mag-aalta presyon ako dito eh. 'Di ba? Kay Ses, akala ko mag-aalta presyon ako na maiinis ako na hindi ilalaban ko Kuya Poy kasi 'di ba nang sabihan ako ng TANGA ako eh. Basta love ko siya eh. Yan, yung mga gano'n na naman, yung mga katwiran, ilalaban na naman na alanganin, alam niyo yun. Kaya, speaking of laban, ito talaga, yung mga laban na gusto ko na nare-realize ng mga tao na, unang-una, sa pakikipaglaban, mas maganda yung meron kang kakampi, meron kang kasama sa relationship na lumalaban. Ang problema dito, darating yung kakampi kapag kakailangan ka. Pero madalas nawala dahil meron ding kinakampihan na iba. Not necessarily kalaban mo. 'Di ba? Worse kung kalaban mo rin yun o kakaribal mo. 'Di ba? Yung mga ganyan, pinagseselosan mo. 'Di ba? Buti naman, Ses. Ganyan na yung mindset mo ngayon na ang gaan-gaan, 'di ba? Sa pakiramdam. At Sobra po. sobra. Naramdaman mo na ikaw ay ginamit-gamit nga lang din noon. Opo. At yung mga I love you na binabanggit niya ay hindi naman talaga I love you. Kumbaga, kailangan lang sabihin. Iba kasi, Ses, nararamdaman mo yung looking back. Ayan, kung babalikan mo yung mga eksena, iba yung sinasabi sa'yo na mahal kita, I love you, na mahal ka talaga. Kesa yung binabanggit lang na I love you, mahal kita, just because kailangan sabihin dahil katatapos nyong gumawa o meron kayong ginagawang bagay na parang ang sarap lang sabihin ng I love you, but no, I really don't love you. Di ba? Opo. Iba po kasi yung pakiramdam. Kapag yung totoong tao ko talaga na, alam niyo po yun, yung genuine talaga na mamahal sa inyo. Sobrang saya po sa puso. Sobrang saya. Sabihan na. Oo. At syempre, hindi lang dapat yung pakiramdam mo ang natuto rito. Hindi lang dapat yung puso mo ang tumibay dito. Kailangan natuto ka rin dito. Ses. Opo. Kaya sige, sabihin na masakit man, Ses, masakit man, sabihin na natin naging TANGA ka rin noon. Dahil nga umaasa ka namamahaling ka pabalik nitong si Jay. Okay? Bigyan mo nga ng mensahe itong iba na mga asang-asa pa rin, 'di ba, na hanggang inoffer na ang kanilang mga sarili doon sa maliit na o malabong pag-asa na maging sila nung taong nagugustuhan nila. Anong may papaalala mo sa mga taong dumadaan pa lang o nag-iisip na hindi, susubukan ko kahit na ang labo talaga niyang kausap. Kasi
gusto ko siya. Yan, yung mga ganyan. Sige, yung mga driven ng kilig kaysa pag-iisip sa pakikipagrelasyon. Ses, ano may papaalala mo sa mga taong ganito? Unang-una, kapag hindi pa rin kayo sigurado, ang mali ko lang kasi hindi talaga ako nagtanong. So, magtanong muna kayo talaga kung anong meron sa inyo, kung ano ba talaga kayo. Pangalawa, huwag kayong mag-settle for less. Sobrang, sobrang hirap mag-settle for less. Hindi siya worth it. Kumbaga, hindi pa talaga siya worth it. Ikaw pa rin yung mauubos. So, huwag yun nang tangkain. Pasukin yung pinasok kong sitwasyon. Doon nyo lang din makikita yung worth it na kapag nakawala na kayo sa mga ganyan sitwasyon. Mhm. Yun. Walang problema sa pagmamahal, Ses. 'Di ba? Walang problema, masarap Opo. ang magmahal, masarap na mahalin. Nga lang, totoo po na meron talagang mga tao na hindi naman pagmamahal ang i-offer sa'yo. Lalong-lalo na kapag ka ikaw nga yung tipo na alam mo na gustong-gusto mo yung tao, nabubulagan ka na kahit pa nga mali. 'Di ba? Ay push ka pa ng push diyan. Ipinagsisiksikan mo pa yung sarili mo. Pero ganito lang naman ho talaga 'yan. Isang napakalaking red flag. Oo, na ibig sabihin ay stop na kapag ka magkalapit na kayo. 'Di ba? Ginagawa nyo na ang mga bagay na ginagawa ng mga magjowa. Pero the moment na tanungin mo, ano ba tayo? Ano ba talaga ang meron sa atin? At hindi masagot, ang daming mga paligoy-ligoy, ang daming mga paliwanag, ang daming mga quotable quotes, 'di ba, na mga pinagbabanggit na wala namang koneksyon. Anong gagawin doon, Ses? Ses? Hello po. Anong gagawin Sorry po kapag na walang po ng Nga! Ang haba nung sinabi ko eh. Oo. Pero ang gagawin doon, sa mga hindi masabi kung ano ba talaga kayo, hindi kayo mabigyan ng label, are we friends, are we lovers, 'di ba? O ano ba tayo? Ganito lang tayo, FUBU, fun, buddy, para lang dun sa saya. Aba, hindi masagot. No, hindi masagot. Tama na, tumalikod ka na. Wag ka nang wag ka nang lumalim pa ng lumalim sa ganyang klase ng sitwasyon. You also have to protect yourself. Ha? You protect your lalo na kung maganda, pure ang intention mo sa pagpasok sana sa isang relationship. 'Di ba? Wag na wag kayong papasok doon sa relationship na doon sa pag-asa na yung malabo na 'yan, palilinawin ko 'yan. I will try to change this guy or this lady, 'di ba? Susubukin ko. Naku, baka masaktan kayo. Kung meron namang pagkakataon na kilalanin nyo muna ang isa't isa, 'di ba? Kayo ay magkaligawan muna ng maayos at hindi nagmamadali at hindi ka rin naman suko ng kung ano-ano mang mga 'di ba? Na hindi pa naman dapat. Kung merong pagkakataon, yun na muna ang gawin. 'Di ba? Huwag magmamadali. Kahit pa nga ikaw ay kilig na at halos mapatili pa nga kapag ka nandyan siya. Walang masama kung kikilalanin mo na maigi ang makakarelasyon mo. Ha? Ses, maraming salamat sa pag-share ng iyong nakakainis na story at experience kay Jay. Pero natutuwa naman ako at ikaw ay mas matalino na ngayon. Natuto ka na sa ngayon. Thank you, Ses. Thank you po. Yon. Ayan, si Ses po ay mas masaya na nga, mas magaan na ang pakiramdam ngayon dahil hindi siya umaasa sa wala. Totoo po, ang kasabihan na yan, mahirap umasa doon sa wala. Nakakapagod, nakaka-drain, para ka naghihintay ng isang araw na hindi naman darating. At yan nga po, yung paghingi, para kang, ano tawag mo rito, namamalimos ng label doon sa tao na, ano ba tayo? Jowa mo ba ako o jowa kita? Hindi ko sure eh. Pero love kita. Ang tanong, kung love ka ba niya? Kapag ka malabo talaga, hindi ka love niyan. May nakukuha lang yan sa'yo, kaya nandyan yan.
Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.